Magandang hapon. Hapon agad. Siyempre magandang umaga muna. Magandang umaga, magandang umaga. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Sa ang sulok man kayo ng mundo naroroon. It's me again, Angel Whisper, inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo magmula po sa ating Holy Spirit and Divine. Okay? So now, mag-ano po tayo ngayon? Love reading. Yee! So magla-love reading po tayo ngayon. Okay? So syempre, gagamit po muna tayo ng Oracle, then sa pang Oracle, then the rest, 2 decks is tarot cards. Pero tingin ko isang tarot cards lang po magagamit natin dito. Okay? So, Tibetan bell po muna tayo para po ano po muna tayo ng mga negative energies, makapagtaboy. Okay, so medyo feeling better na po ako ngayon. Maraming salamat po sa mga prayers, no, sa mga panalangin ninyo mga viewers and subscribers. Maraming salamat po. And sa mga nagsisend po sa akin ng mga messages na para po sa aking kagalingan na sila po ay nagpe-pray. Maraming salamat po. And sa mga nagsend din po ng super thanks stickers, maraming salamat po. Pero medyo may sabit-sabit pa po ako ng konti, pero hindi na katulad ng dati na medyo may kabigatan din po yung pakiramdam ko. Pero for now, medyo okay na po tayo, no? So, uso po kasi, so medyo nakiuso po ako. Ayun, yun lang po ang masama. Nakiuso po tayo. Okay, so yun po ang sinasabi ko. Medyo ingat po tayo. Pagka alam nyo pong baka tinapulalamunan nyo, agapan nyo na po. Huwag na po kayo gumaya sa akin. Na pinalala muna bago po nag-take action. Okay? So, wait lang po. Okay, so kailangan ko po ng kapangyarihan ng strepsils bago po tayo mag-start. Okay, so syempre magpe-pray po muna tayo bago. Pero ano po, no? Gusto ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga bago po nag-subscribe, sa mga new subscribers po. And sa mga patuloy po syempre na tumatangkilik or patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating pong channel. Maraming salamat po. God bless you all. And lagi po ako nananalangin na magkaroon po tayo ng kaligtasan sa lahat ng oras. And yun po, bukod po sa kaligtasan is panalangin ko rin po na maisagawa po natin na maayos ang ating mga mission dito sa lupa. Alang-alang po sa alam niyo po yun, yung mga binibigay po sa atin na blessings ni God is gantihan naman po natin ang kabutihan sa pamamagitan po ng pakikipagkapwa-tao. Yan po. Okay, so magpe-pray na po tayo. Mga mahal na Panginoong Diyos Ama, ako po yung muling naririto sa harapan ninyo, kasama po ang aking mga subscribers, followers, viewers, at lahat po ng mga nanonood at napapadaan dito po sa ating Angel Whisper 11 na channel. Ako po yung lubos po na nanalangin na kami po ay bigyan po ninyo ng magandang mensahe patungkol po sa love reading para po sa ating mga collectives. At ako po yung nananalangin na kami po ay bigyan ninyo ng kaligtasan, ilayo po sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna, at anumang pong klase ng karamdaman at tukso. Bigyan po lagi ng kagalingan, bigyan po lagi ng kalakasan ng pangangatawan po. At bigyan niyo po ng kagalingan ng mga taong may mga karamdaman, lalo na po yung mga talagang may matitinding karamdaman po. Hipuin niyo po sila, pagalingin, at naway mabuksan na po ang kanilang pag-iisip at puso para po sila tuloy-tuloy po na magbalik loob po sa inyo, Diyos Ama. Ako po nananalangin na kami po inibigyan ng proteksyon ngayong oras na ito para po sa pagbabasa at nakapagbigay po ng mensahe para po sa mga collective. Maraming salamat po. Amen.
Maraming salamat po. Okay. So, mag-uumpisa na po tayo, no? Dito po muna tayo sa ating, katabi ko po muna itong mga ito. So, oracle po muna tayo. Oracle card. Uy, lapit na Christmas. Ano na ba tayo ngayon? Ano to? August. November 23, lapit na Christmas, tapos August. Okay, so, 11:23. And malapit na rin madagdagan ng aking edad. My goodness. Okay. So, malamang mayroon po magbabak. Parang ako rin po, parang gusto ko rin po magbakasyon eh. Gusto ko muna magbakasyon siguro mga 1 week before Christmas. Pero patuloy pa rin po ako sa pagre-reading. Pero baka po mag-limit lang po ako sa pag-accept ng clients sa reading. Pero sa healing, syempre hindi po ako po pwedeng tumanggi sa healing. Sa reading lang po, no? Medyo sa reading, medyo magli-limit po tayo ng clients sa pag-accept. No, kasi syempre po magpe-prepare po ako niyan for my kids. Yan, sa food. Kasi Christmas is, alam nyo na, birthday ng ating Hesus Kristo Ama, nagbibigay sa atin ng lahat ng kagalingan, nagsisave, lahat, pinaprovide niya. So, kailangan po natin siyang bigyan ng, alam nyo na yung kahit na hindi naman buonggang handa, at least 'di ba, andun yung sama-sama po yung pamilya, masaya po yung pamilya, safe yung family, nagmamahalan. Wala pong kwenta ang paghahanda, hindi niya po gusto 'yan, or meron man po, pero hindi naman po yung talagang bonggang-bongga. May masaya po siya do sa nagmamahalan po ang mga tao and nagshi-sharing. Yan. Pero sana, hindi lang po porque magpapasko, doon lang po tayo nagmamahalan at nag-sharing. No? So, sana after Christmas, ganun pa rin. Before and after Christmas, kailangan po ganun tayo. Okay, so let's see kung anong bibigay. Love reading po tayo, ha? Love reading. Baka pong ibigay sa akin spiritual. Ang nakaprepare kong card is for love. Love reading po tayo. Love reading tayo, bebe. Tengi akong pang love reading. Thank you po ako pang live reading. Holy Spirit, thank you. Parang maganit ngayon yung parang ayaw ng love's reading. Parang maganit yung card ko ngayon. Parang ayaw niya ng love reading. My goodness. Alam niyo yun dati, pagka ako may ubo. Kasi pag inubo po ako, means bihirang-bihira po ako buhin, sa totoo lang. Bihirang-bihira. Pero pag inubo naman po ako ay talaga naman solid. Talagang andun yung naalala ko yung mother ko. Kaso mother ko po is pumanaw na. Andun po yung pagka ako po talagang inuubo. Talagang lagi po nakasilip sa kwarto, nakahimos ng likod ko, ganun. Ngayon wala na siya, hanggang picture ko na lang. Hanggang picture na lang siya. Tinatawag ko siya sa picture, ganun. Okay. Ako, bubunot tayo nito, promise. Kasi ayaw bumaba. Walang gustong bumaba. Kanina pa ako nagaganito, ha? Naku, ha? Naku, ha? Walang gustong bumaba, ha? Naku, ha? Bakit ganun, ha? Wala, malagkit. Madikit talaga siya, promise. Magtatagal po tayo. No, magtatagal po tayo, kaya kailangan ko ng bumunotchi. Okay, bubunot na po tayo. Charan! Bunot-bunot time! Tararan, tan, ching. Okay. Ay! Parang na dati na to eh. Makikipagbalikan siya sa'yo. Ikaw ang love niya. Naging first card ko din to before. No, yung last ay hindi. Pero meron ako nabunot na ganito. First card. Ganito. Na makikipagbalikan na siya sa'yo. Kasi ikaw ang love niya. No? So, ayan. Ha, makikipagbalikan na siya. Malamang ito isa to sa mga minamanifest mo or isa to sa mga kahilingan mo, no, na siguro hinihiling mo na sana naman before Christmas. Parang yan na yung Christmas gift sa'yo ni God.
No, so eto na ibibigay na siya. So makikipagbalikan siya. Ibig sabihin, wala pa to ha. Pero meron na siya mga plans na makipagbalikan sa iyo. Maybe sana ito yung mga person nyo na wala namang karga na mga love spell. Pero eto makikipagbalikan na to sa ibig sabihin nito, no? May mga love spell to pero expired na or nabaklas na. Kung pinagamot nyo man to, ibig sabihin na baklas na to. So, before Christmas, expect nyo po to na babalikan po kayo nito. Okay? So, malamang to, ito yung mga pinagamot nyo. Kulang, balik sa kanya. Okay? So, ganun na nga ang nangyari. So, yung gumagawa dito sa person nyo is under siya ng ng kulam, love spell, gayuma, mga ganyan, no? So, kung sino man ang gumawa sa person nyo is natanggal na yun, di ba? So, bumabalik ngayon doon sa gumawa. Ganun na nangyari, okay? So, gano'n naman talaga nangyayari pagka ikaw nagpapagawa ng kulam or anything, any kind ng spell work, no? Is talagang, pagka pinagamot to, is talagang andun yung nagbabackfire yan. No, lalo na kung halimbawa ikaw ay healer, ikaw ang ginagawan pa mismo, no, na ikaw na chosen one ang ginagawa ng mga ganitong bagay, ay nako, asahan mo lahat yan balik agad, tumatalbog lang yan, promise. Silipin natin to, isang to sumisilip na ito, charan, chiri, sementeryo, lupa. Okay, so malamang, no, is under ritual ka din dito, no? Or etong person mo is, sorry. So etong person mo is under ritual, no? Na kinukulam siya, na kahit na sementeryo pa yan, no? Sa sementeryo pa yan ginagawa, sa sementeryo pa siya kumukuha ng mga pang sangkap niya para lang gayumahin tong person mo na makikipagbalikan sa'yo, is tapos na. Mas malakas ka, mas malakas ang Panginoon Diyos, walang makakatalo dyan. Walang makakatalo dyan. No? Kahit na anong spell work, sige, parang ang nangyari is sa umpisa, nagtagumpay yan, no? Kumagat ang love spell, kumapit si love spell, nagtagumpay si love spell, pero for how many months, na dahil nga pinagamot naman tong person mo collective, no, is andun yung nagtagumpay ka naman. Talagang ganun, kailangan natin ng patience pagka tayo po nagpapabaklas ng gayuma or even ng kahit na nung spell work sa isang manggagamot, sa isang healer. Kailangan po dito is full of patience ka and faith mo dito is talaga matibay para po mabilis po ang healing process. Kasi kung nagpapagamot po kayo, pinapagamot nyo po yung person nyo tapos wala naman po kayong tiwala sa manggagamot, ang dami nyong tanong, ang dami nyong parang doubts, no? Wala po mangyayari doon. Kailangan po full support din po kayo dun sa healer. Kung ano man is pwede naman kayo magtanong, mag-update, ganyan, no? Para lang po malaman nyo kung ano po yung status. Pero for some po kasi, yung iba po mga healers is, hindi na po masyado nakikipag-communicate kasi nga po para hindi po na uusog or nababate yung ginagawang ritual ng mga healers. Pero mas maganda po talaga is updated. Okay? Para po alam po ng healer kung ano po yung susunod na gagawin. Yung mga ganun pagkahalimbawa hindi pa po nagpaparamdam or nagparamdam pero may coldness, may mga ganun. So aalamin po yan kung paano po ang the best thing na pwedeng gawin. Parang susunod na step kung ano man, no? Okay? So tingnan natin kung may bababa na. Pero yung sementeryo sa lupa na yan, no? Iba po kasi talaga pagka kumuha kayo ng mga ganyan sa ritual. Pero ang gumagawa po niyan, mga ano lang po ha, mga gumagawa po ng black magic. Mga divine healer po, hindi po allowed gumawa niyan. Pag gumawa po ang divine healer niyan, wala na rin po siyang pinagkaiba sa mangko. Okay? Hindi nyo po kailangan kumuha ng lakas sa patay, sa sementeryo. Sa Panginoon Diyos lang kayo dapat kumuha. Sa Holy Spirit lang po kayo kukuha. Sa nature, pwede, pero wag po sa sementeryo, please. Iba po yan. Ibang usapan na po yan. Madami pong way para kumuha kayo ng lakas. Bumilad kayo sa araw, maligo kayo sa dagat, pumunta kayo ng mountains, falls, ganyan. Mag-meditate kayo sa mga ganyang lugar. Nako, babalik po ang kalakasan nyo. Pero hindi nyo po kailangan magbungkal ng buto, kumuha ng lupa, kumuha ng lumot, kumuha ng kung ano-ano sa sementeryo. Wrong. It's an X. Ayaw po talaga. So, kukuha po tayo.
Pagka gusto nyo po ng kalakasan, wala po kayong dapat ibang gawin, kundi magdasal lang, magdasal lang, magdasal lang, magdasal. Mag-offer po kayo anything, flowers, sampagita, kung ano man kay God. And yun lang po, yung mag-pray po kayo ng 6 p.m., 6 a.m., kahit ano pong oras naman eh. Depende po yan, kasi naintindihan na po naman po ni God yan. Kung halimbawa po kayo ay nagtatrabaho, kung kayo po ay estudyante, kung ano man, ako ano po yung time, basta po kasi meron kayong communication ni God na parang bigyan mo siya ng oras sa isang araw, na kayong dalawa lang nag-uusap. Ganon. Bukod po yung mga, bukod yung mga halimbawa naglalaba ka, bigla kang napaisip na magdasal, ganon. Bukod po yun. O naglalakad ka, bigla kang natapilok, nagpasalamat ka kay God. Bukod po yun. Iba po yung nakaharap kayo sa altar, yung ganyan, or sa church, pumunta po kayo para makipag-usap sa kanila at magpasalamat at humingi po ng kapatawaran. Di ba po yun? Okay? So, yun na po, nauna lang po yung sinabi ko. So, ito na po yung card. So, nanalig ng taos-puso. O, ayan, di ba? Manalig po kayo ng taos-puso sa Diyos Ama at makakamtan po ninyo lahat ng nanaisin nyo. No? Nang mas higit pa sa ninanais nyo. Totoo po yan. Kahit po ako, laki ko pong inaano sa inyo yan, sinasabi po sa inyo sa lahat ng mga readings ko na ang pananalig po sa Diyos Ama ng totoo is talagang, na taos sa puso is talagang marami po kayong marireceive na sobra-sobra. Okay, so ganun na lang ang gagawin natin. Lagi tayong manalig ng buong puso or taos puso sa Diyos Ama para maging kampante po tayo sa lahat. Tapos yung contentment po natin sa buhay is pasok na pasok na pasok din po yan. Basta po lagi po tayong manalig sa Kanya. Next. Actually, yung pagiging pananalig mo sa Diyos Ama, yan din yung naging dahilan kung bakit nakikipagbalikan sa iyo ang person mo. No, kasi talagang parang siguro meron kang mga parang hinugot na something na parang ipinangako mo kay God na kaya si God pinagbigyan ka niya, no? So dito is back to zero man kayo na person mo dito, pero make sure na magiging fruitful na yung relationship mo with your person, ano? Okay, next is ritual, bumalik sa Kanya. Okay, tamo. Kasi nga 'di ba meron tayong sementeryo dito na lupa. So bukod sa kulam, iba pa rin yung ritual. Actually ganoon na rin 'yun. No? So yun nga, kung dito kanina is ang kulam is bumalik sa Kanya, no? So ang ritual din bumalik sa Kanya. Hindi naman talaga magtatagumpay ito, darling, kasi makikipagbalikan na sa iyo eh. Makikipagbalikan na sa iyo yung person mo. So lahat 'yan bumaliktad, no? Bumalik sa Kanya. Tumambling, tumbling, then pak, bagsak sa Kanya. Ganun lang po 'yun. Ganun ka simple, ganun ka galing, 'di ba? Okay? So now, okay, so yung bumalik na ritual na yan, is meron pang isang ginawa sa iyo yan before. No, na parang ang ginawa is pinabagsak ang negosyo mo, no? So maybe naka-encounter ka rin ng pagbagsak, maybe hindi lang sa negosyo, no? Actually siguro bigla kang napatigil sa trabaho, yung mga ganyan. So andito kasi yung parang gusto niya maging as in bumagsak yung magpabagsakin ka. As in, talagang parang gusto niya maging mag-isa ka, walang magmahal sa'yo, wala nang lalapit sa'yo, yung mga ganyan. So, ganyan yung mga gusto niyang mangyari sa'yo noon. No? Pero, lahat naman yan, kahit na yung pinabagsak na negosyo sa'yo, is hindi rin niya ito napagtagumpayan eh. Oo, again, sa una, napagtagumpayan niya yan. Pero, nung bumangon ka naman, alam mo yung binigay sa'yo ni God dito, na binuhos sa'yo dito, or ibubuhos sa'yo ngayon, no? Is talagang sobra-sobra naman. Sobra-sobra naman yung marireceive mo dito. Kaya, itong pagbagsak na negosyo mo is parang napadaan lang. No? Ano lang to, panandalian lang. Hindi siya yung gano'n na sabihin mong panghabang buhay. Hindi. Kasi ito is parang binigyan ka lang din ng test dito ni God kung hanggang saan ka mananalig sa Kanya, hanggang saan ka kakapit sa Kanya, pero hindi ka bumitaw eh. Instead, ang ginawa mo, ibinigay mo yung sarili mo sa Kanya. Or, kailangan mong ibigay yung sarili sa Kanya. Kung halimbawa may mga struggles ka na ganito, ang mas maganda mong gawin dito is ibigay mo yung sarili mo sa Kanya. As in,
no? Kasi doon din naman napunta natin actually, eh, no? Kaysa maagaw pa ng demonyo yung kaluluwa mo, ibigay mo na kay God yan. Ganun lang. Unahan lang yan. No? Kaysa maunahan, alam mo yung bang wala ka sa ulirat, wala ka sa sarili mo, na kinukuha na pala ng demonyo yung kaluluwa mo. Kaya ang ugali mo, ganun na din. No? So, mas maigi yung maaga pa lang, ibigay mo na kay God lahat. Doon din naman ang punta natin. Alam nyo wag po natin katakutan ng kamatayan kasi talagang dyan pupunta natin. Diyan po ang punta natin dahil hiram lang natin sa Diyos ang buhay natin. Diyos po ang nagbigay sa atin yan, kaya Diyos lang din po may karapatang bumawi niyan. Wala pong iba. Okay? Kaya po pati po sa mga kulam-kulam, yung mga pinapatay ang mangkukulam, for me, meron din po ako mga ganyang ginagawang orasyon, no? Pamatay sa kulam, espada, may mga ganyan. Pero, hindi ako kampante doon sa sinasabing once na binigkas ang pamatay sa kulam, ipatay ang magkukulam. Hindi po. Kasi andun po yung sinasabi ko pa rin sa Diyos Ama na nasa sa inyo po nasa inyo po desisyon kung ano po yung mangyayari doon sa pinaparusahan ko. Pero gagamitan ko siya ng mga ganong orasyon. Pero hanggang doon lang. Pero yung sabihin yung papatayin ko yung mangkukulam, spiritually, hindi po. Siya rin po ang magde-decide doon. Sa kagustuhan niya yun. Meron po kasi nangyayari, binibigyan lang po ng sakit, nagkakasakit lang po yung mga yan. No, pero matitinding sakit po na ikamamatay. Yung ganun po. Pero ganun pa man, talagang ang mga mangko is talagang may kakayanan po yan, may pandepensa rin po yan. So, napapagaling din po nila sarili nila. No, so, ganun po ulit. Pero kung talaga matigas at babalikan po yung pasyente nyo, then kombate na naman po kayo nun. No, so, yung iba po talaga hindi po namamatay sa isang bigkasan ng orasyon, pero po may kaparusahang matindi naman po yung nagaling sa Diyos Ama. Ngayon po, kung babalikan naman po yung mga pasyente nyo na yan, at magpapagamot sa inyo, tatanong ko, bakit ganun? Parang ganun pa rin na nangyari. Ibig sabihin po, hindi pa po oras din nung mangko. Meron din pong gustong mangyari ang Diyos Ama doon sa mangko na pwedeng pagbaguhin niya yan, or kung talagang wala na talaga, kasi warning na po yun eh. Pagka ang isang healer po is binanatan ang pasyente at tinamaan na mangkukulam at hindi po yan tinamaan ng todo, ibig sabihin po doon parang lang po yun, binigyan po siya ng warning ni God, no, na pwede kang magbago, baguhin mo yan, o huwag mo nang galawin tong pasyente na to, bibigyan kita ng panibagong buhay, ganito, ganyan. Pero pag binalikan niya po yung pasyente, doon na po siya magde-decide. Meron din naman po mga chances na binibigay si God. No, so ganun lang po 'yon, okay? Okay, so 'yon. Kaya kailangan is pagka nagpagamot po kayo patungkol po sa mga ganyan is make sure po na pag sinabi po ng healer na bumalik po kayo. Especially po kung nagpapabaklas po kayo. Especially, ito naman po is hindi naman po to about sa love. Itong sinasabi ko to, it is about spiritual attacks, no, na physical tinitira ka or ginagawan kasi na salbahe ka. Then para malaman, special po yung may mga wounds, open wounds, ganyan, mga rashes, ganyan, ano. So may mga ganyan pong nangyayari na kailangan pong bumalik para po malaman kung talagang baklas na, kung meron pang markings. Pero kung dry na po yan, ibig sabihin wala na po, no. Okay, so about dyan sa pinabagsakang negosyo mo, eme-eme lang yun. No? So, meron naman po kasing nangyayari din na minsan kaya po bumagsak ang negosyo, parang hindi para sa'yo yan. No? Parang merong ibang mission sa'yo si God na ibibigay na hindi ka para dyan sa negosyo o hindi ka para dyan sa work na ginagawa mo. No? Di mo ba napapansin na every time na nagkakaroon ka ng business is parang andun, oo, sa una is nagkakaroon ng growth, pero after a while is biglang hihina hanggang sa nawawala na yung puhunan mo na hindi mo na napapaikot. No? So, mag-ano ka na naman, gagawa ka na naman ng paraan para makakuha na panibagong pampuhunan. Then, magkiklik na naman siya. Then, ang mangyayari na naman, unti-unti na naman siyang babagsak. Alam mo yung hindi nagtutuloy-tuloy. No? So, oo, nandun na tayo na meron ka mga kulam, may mga rituals, may mga ganyan na talagang naiinggit, dala ng inggit na parang ayaw nilang umasenso ka, pero andun yung mag-isip ka rin, ano, na parang siguro hindi talaga siya para sa akin. Hanggang sa, eto is paano ko lang din to sa inyo, no, na parang
isipin nyo rin, especially ang mga nandito po sa akin, dito sa YouTube channel ito, is may mga kakayanan or mayroon pong, andito na po kayo sa spiritual awakening. So, meaning po, kailangan nyo pong i-embrace kung ano po yung meron kayo sa sarili ninyo. Kaya hindi po kayo nagkakaroon ng growth, kaya po kayo nagkakasakit, kaya po kayo may mga attacks, kasi hindi nyo po ini-embrace yung binigay na mission sa inyo ni God, na kailangan nyo na po siyang i-enhance or i-develop. No? So, yan po yung mga, minsan, mga signs na binibigay ni God. Kaya po ako sa inyo, kung sa tingin nyo po is nagkakaroon po na to, talagang struggle ang buhay nyo, na full, parang alam nyo, ang daming challenges na pumapasok sa buhay ninyo. Kausapin nyo na po si God, ibigay na po sa inyo kung ano po yung dapat sa inyo. No? At i-embrace nyo na po kung ano man po yan. Okay, wag nyo po siyang tanongin na bakit mo ako ginaganito, bakit mo ako pinabagsak, ano bang kasalanan ko, ano ganito. Hindi. Mas maganda po sabihin nyo sa kanya na, God, kung hindi po ito para sa akin, bigyan nyo po ako ng sign kung ano po yung mga dapat kong gawin para po magkaroon naman po ng development yung buhay ko. Tulungan nyo po ako, i-guide nyo po ako sa tamang landas. Ganun lang po, di ba? Okay, so let's see kung ano pa. Pero actually, pwede na tayong magpalit ng card. Pero sige, kuha pa tayo ng last card. Okay. I don't know bakit ganito lumabas na card. No? Kung ano tong kailangan mong layuan. Parang kailangan pa natin tong i-expand. Kasi meron ditong message na layuan mo siya. Pero kasi meron ditong makikipagbalikan siya sa'yo. No? So, maybe hindi na mag-work out yung relationship nyo, or maybe parang ikaw mismo parang ayaw mo nang balikan, no? Kahit na gusto ka pa niyang balikan. Siguro may matinding lamat na nangyari sa inyo na kahit na alam mo na meron under siya ng spell work, pero iba yung dating sa'yo. Parang andun yung nag-iisip ka na baka wala naman talagang kulam, wala naman talagang gayuma, pero andun yung naglalaro sa isip mo na parang wala lang, no? So parang talagang totoo na, alam mo yun, nagkaroon ng third party kasi sinasabi ng card dito na layuan mo siya kahit na makikipagbalikan siya sa'yo dahil ikaw ang mahal niya, no? Ganon, no? So ito yung sinasabi ng card sa'yo. Malungkot, nakakalungkot kasi yan yung lumabas na card. Pero ano natin yan, kung ano ba talaga yan, ano? Kahit na alam natin na siya is under ng kulam at may ritual na bumalik naman doon sa gumawa, pero andun yung talagang sinasabi rin sa'yo dito ng card mo na layuan mo siya. Maybe hindi na rin magiging healthy yung relationship mo with him or with her. Okay? My goodness. See this? 4 ang kumukulam sa person mo na makikipagbalikan sa'yo. No? So, meaning, kaya siguro pinalalayo ka dito ng card, no? Or ng Holy Spirit or ng Divine, no? Is dahil nasa panganib ka rin, no? Malamang dito is kung babalikan mo siya, is isa ka rin sa tatamaan, no? Kasi syempre malalaman nito na nakipagbalikan sa iyo to. So ang mangyayari dito, imbis na siya lang ang alam mo yung parang hindi maganda no? Hindi maganda actually pumapasok sa isip ko kasi andun yung babalikan at babalikan pa rin tong person mo kasi ikaw nga ang mahal. So meaning, i-continue nila tong ritual na to and yung kulam, no, na kung halimbawa babalikan mo at papatulan mo ulit to, I mean, tatanggapin mo, isa ka rin sa bibigyan nila ng spell work, no? So bad. 4 to no? This is a group, no? So medyo delikado to, especially kung may ritual. Okay? So let's see kung ano pa ang sasabihin. Kaya better na talagang layuan mo na lang siya. Okay? So itong mga taong to is sakim. Maraming pera tong no, jowa mo, no? Tingin ko may kaya to sa buhay, or meron tong negosyo na talagang boom na boom, no, na talagang kaya to parang anong tawag doon, kaya hindi tinantanan na parang hanggang ngayon kino-continue nila yung pangungulam or pangri-ritual, yung ganon. Nako, alam mo talagang delikado to. Kaya kailangan, since kung sino man po makaka-resonate dito sa reading na to, no, and ikaw collective is a healer, better help mo tong person mo, no, i-save mo siya,
or kung hindi man po healer ang collective ko dito or ang makaka-resonate, better mag-ask kayo ng isang healer na para ma-save po tong person mo. And ganun din sa'yo. Okay? Kasi ano to warning. No, this is a warning. No? Warning po to sa inyo collective na ito po makikipagbalikan sa inyo is parang merong death threat, no, from those persons na gumawa sa kanya ng mga spell work, no. May pagkasakim to. So hindi to patungkol sa love. Kumbaga kaya nila to ginawa ng love spell, no, is para makuha yung pera, negosyo, ganon, no. Bakit bumagsak ang negosyo? Dahil nga kinamkam na nitong gumawa doon sa person mo ng mga spell work, no. So make sure na gawan nyo agad to ng paraan kasi this is ano na parang pasabog na to, kumbaga pasabog na to na sa mga makaka-resonate or medyo parang malapit dito sa reading na ito. Gawan nyo na po ng paraan para ma-save yung person nyo. Okay? Tignan po natin kung ano po makukuha natin card. Kumalma ka. Okay, so kumalma ka, no? So, parang pag-isipan mo munang maigi ang lahat. Maglagay ka ng plano, mag-isip ka ng plano, paano mangyayari dito paano mareresolusyonan yung pangyayari na to. Kasi for sure, mararamdaman mo to. Lalo na ipakipagbalikan niya sa'yo. Okay? So, ganun din, kumbaga, parang timbangin mo kung paano siya mag-approach sa'yo, paano yung mga kwento niya sa'yo, alamin mo kung anong mga nangyari, then doon ka mag-decide kung lalayuan mo siya o hindi. Pero ang sinasabi sa'yo ng card dito, lalayuan mo siya kasi dito collective is talagang nasa panganib ka rin. Okay? Nasa panganib ka, promise, nasa panganib ka. Kaya kahit gaano mo kamahal to, at talagang ito is winish mo na ibigay sa'yo, pag-isipan mong maigi. Or, kung talagang mahal mo siya, kasama mo siya sa laban. Kasamahan mo siya sa laban, no? Pero this is divine's messages, no? So kailangan nawa sundin mo to na layuan mo muna siya, no, hanggang sa maging klaro ang lahat. At maging magaling na siya. Totally. No, kasi talagang andito pa yung spell work, talagang nakabuntot pa dito sa person mo. Okay? So, ang kailangan mo talaga dito is pakalmahin ang iyong sarili. Sorry. At nako, maganda man yung bungad, no? Pero hindi naging maganda yung ending ng first deck natin na reading, no? So, let's see kung ano pa yung pwede nating idagdag para sa reading mo, no? Kung paano ba yung ang daming kulam, ha? 4. Sipin mo yun? 4 ang kumukulam. Okay. So, we have the Emperor here. So, meaning ito, no, is talagang, andito naman yung parang, kaya mo naman, no, kaya mong i-handle, kasi yung power is nandito sa'yo, na parang, kaya mong, kung sakasakaling, ikaw collective is a healer, no, kaya mong pagalingin, kaya mong pagalingin to, kaya mong i-beat itong 4 namang kukulam nito, na gumagawa sa person mo. Kaya mo. If isa ka sa mga healers, or kung hindi man ikaw, no, ang gagawa at mayroon kang kakilala na healer, kaya naman. Okay? Yun nga lang, make sure na yung patience mo dito is talagang mahaba din. Kasi hindi biro ang 4. Okay? Hindi 4. Okay? Hindi biro ang 4 na mangku. Okay? Pero andito talaga yung sinasabi na mapagtatanggungpayan naman, andito yung magaguide mo, mabibigyan mo ng parang guidance din at the same time yung person mo dito para magkaroon ng lakas ng loob na lumaban din. Kailangan mo din ipaalam to sa person mo na meron siyang ganitong threat, no, from 4 na mangku. Pero malakas ka naman Tingin ko kaya mo. Actually, I saw dito, no, Capricorn energy, which is parang pwede kong sabihin na ito is kung sino man dito ang mayroong Capricorn energy na nanonood, pwede kong sabihin na parang ito is kwento mo.
parang saktong kwento mo. Pero for some zodiac signs is medyo may touch. May touch lang pero hindi sakto. Pero most of the Capricornians, parang ito yung nahahagip. Okay? So, we have the lovers. O, diba? So, we have the lovers. So, talagang dito, andito naman yung talagang, alam mo yung prosedido naman talaga siya makipagbalikan sa'yo. No? Na kahit na meron talagang kumokontra pa rin. No? Hindi naman totally to inaawat. Pero ito yung isa din sa, alam mo ang gumagawa kasi ito is one, kilala mo, kilala nyo. No? Parang, one of your close friends, no? Na umatake dito sa jowa mo, na nalaman na meron siyang magandang business, magandang tayo sa pamumuhay, magandang katayuan pala sa pamumuhay, na andun yung ganid siya, sakim, na talagang naiinggit, sobrang inggit na sa'yo na kasi ikaw meron kang boyfriend na ganyan, meron kang girlfriend na ganyan, siya wala. So gumawa siya ng way, which is yun nga, gumawa siya ng love spell, magpa-ritual, lahat ginawa niya, gumastos siya, na para lang mapanalunan or makuha sa'yo itong person mo na merong malaking business, maraming pera, may sasakyan, magandang bahay, lahat ng luho meron, no, na nabibigyan ka niya dito, collective. Ngayon, itong friend mo na ito, itong close friend mo na ito is inggit na inggit sa inyo, inggit na inggit sa iyo, kaya gumawa siya ng way para makuha yung attention nitong jowa mo na napaibig niya. Ganon siya kalupit. My goodness. So, yun naman is yun nga, nawala naman yun. Yun nga lang, ang problema is, meron pa silang hidden agenda. No? Nung napapansin na to ng person mo, ng jowa mo, na napapansin na ng person ng jowa mo yung gumagawa is, parang nagko-cold na siya, parang ikaw na naman ang hinahanap, ikaw na naman ang laging minimension, no? Na parang, alam mo yun, laging nababanggit yung pangalan mo. So, parang iniisip niya na parang wala nang talab yung ginagawa niya. So, balik na naman siya dun sa manggagamot, pag ganito na naman siya, ganito, ganyan. Pero, this time kasi is andun na yung talagang hindi na gumagana yung spell work, no? Dahil nga sa ginawa mong talagang isinuko mo na kasi nga kay God yung sarili mo para lang maibalik sa'yo yung taong minamahal mo. Kasi, marami na rin kayong memories nito for sure. No? Pero, andun yung talagang nagawa ng paraan itong person na kakilala mo, na close ninyo, no? Okay, so now we have the Four of Wands. So now, dito sa pinapakita sa akin sa Four of Wands, no? Naway, dito pa nga lang sa Emperor, no? Sinasabi dito na kung nawa, is mapagtatanggupayan mo to na mabit, no? Itong apat na gumagawa dito sa person mo, then magiging successful ka. Magkakaroon kayo ng happy family nitong person mo, no, na walang pwedeng pumasok, na walang pwedeng gumambala sa inyo. Magkakaroon kayo ng happy family. Okay, so yung harmonious relationship ninyo as a family is talagang andi dito. So ang kailangan nyo lang dito is talagang paglabanan yung evil spirits, demonic entities, and yung mga life spell and spell works, no, black magic. So kailangan nyo talaga siyang lusawin, no, kasi para hindi na kayo pasukin itong gumawa dito sa person mo, collective. Okay, okay, so dito naman tayo sa kabilang deck. Tingnan natin kung at least maganda yung ending ng second deck natin, which is alam niyo yon, kahit na talagang andun yung full of challenges, no, obstacles yung mangyayari sa inyo, para bumalik ulit yung harmonious relationship ninyo, is maganda naman ang ending na magkakaroon kayo na talaga makakabuo kayo ng family. Okay, so we have Knight of Wands, which is yung energy nyo, no, and yung passion is magbo-boost. Kailangan i-boost nyo yan. Kailangan alam nyo yung mangibabaw dito yung love. Wala nang iba. Okay? So, ang kailangan dito is pangibabawan nyo yung pagmamahal isa't isa. Kasi kung yun ang mangingibabaw, walang pwedeng tumalo doon. Kung nakikita nyo yung Sacred Heart of Jesus, is talaga na andun yung umiibabaw or nag-iilaw yung puso niya. Kasi talaga pong, kahit po sa pagpapagaling, kahit po sa pag-heal ng mga healers, no, is puso po ang pinapairal doon. Doon po nanggagaling yung power, no, sa puso.
na mapagaling yung taong hinahawakan ng mga healers. Okay? So, yun po kailangan natin pairalin dyan. And, kumbaga, bago natin ma-reach yung passion or yung energy na gusto nyo is kailangan po dito is kailangan din po nating habaan yung pasensya natin kasi alam nyo, nag-expired man yan, no, nag-expired man ang mga ganyang love spell, may mga latak pa po yan, may mga pasundot-sundot pa rin po yan, andyan pa rin po yung kalituhan, yung mga pagkalutang, pagka mainitin ng ulo na andyan pa rin po yan. So, kailangan po talaga dito is talagang i-cleanse po yung person nyo. Okay? So, we have the Queen of Wands. So, again, nandito pa rin sa Queen of Wands yung passion, power, andito pa rin, and parang yung, ang dami, oh. Actually, dito is mas magiging creative ka dito, no? As in, marami ka may isip na kung ano yung mga dapat gawin, which is dapat, no, na para hindi na kayo pasukin dito ng mga ganitong mahika, no? Patungkol sa mga love spell, black magic na yan. No, and lalong-lalo na yung ritual na hindi kayo mapasok. Na kahit na nagbabounce, still nandyan pa rin yung attempts. So, ibig sabihin parang magkakaroon ng on-off yung relationship nyo pagka ganon. Okay, so let's see. Tingnan po natin yung iba pang cards. Kuha po tayo ng messages mamaya sa person mo mismo. After natin makakuha ng isa pang card. 3 cards lang tayo ng 3 cards. Kuha lang po tayo ng 3. Okay. So, we have Page of Cups for our last card. Oh, I see. See? See? Meron kayo ditong emotional start, no? Na talagang, andun yung magkakaroon kayo ng heart-to-heart talk this time. No, para kasing parang pag-uusapan nyo dito yung mga nakaraan, pero kailangan is i-let go nyo na yan, ibaon nyo na sa lupa, ibaon nyo na sa limot yung nakaraan ng mga pinagtatalunan nyo before. So, this time is andito yung parang papasok sa new phase ng pagmamahalan nyo, new relationship. Parang isipin nyo parang andito yung point na parang nagliligawan pa lang kayo, ganyan, naglalambingan, as in bago, parang back to zero kayo dito, ganun na mangyayari sa inyo. Pero, yung pagkakaroon nyo ng ganyan is, andun yung, magkakaroon kayo ng, okay, sorry po tayo, sorry po. Okay, so, yun po, parang ano po to, yun nga po, gagawa kayo ng panibago, as in back to zero kayo, para kayo nagliligawan, gato ganyan, no, so, this time, syempre, ito yung time na, i-consider ko na, mapagtatanggpayan nyo po talaga to. Subukan nyo po at itry nyo ng itry. Dahil alam ko po kayo dito is talaga namang nagmamahalan. Okay? So, ang kailangan lang po dito is talagang tibayan nyo po lalo ngayon ang pananalig nyo sa Panginoong Diyos dahil siya lang din po talaga makakatulong sa inyo. Wala na pong iba. Wala po kayong ibang pwedeng lapitan. No? Kasi po hindi nyo rin po parang sa ngayon po, sa issue nyo po na meron pong involved na black magic or love spell is kailangan po kayo lang po dalawa ang mag-usap. No, wala pong kailangang makuhanan kayo ng ibang opinion kasi wala rin po maniniwala sa inyo. Or meron man pero andun yung pagkaharap lang kayo pero pag nakatalikod na kayo kung ano na sinasabing di maganda. No, kasi po sa spiritual is bibihira po ang naniniwala sa totoo lang. Pero tingnan nyo, kahit po sa mga Facebook, no, sa mga social media platform, mag-post po kayo dyan ng mga quotes about messages ng God. Walang magla-like dyan or ang dami mong friends. Let's example, may mga 500 friends ka. Pero ang magla-like lang dyan, 8, 10. Isa nga, 4 lang. Pero mag-post ka ng kalokohan, ang dami. May comments pa. And papatulan pa nila yung post mo na yun. Pagka mga kabastusan, mga puro, alam nyo yun? Iba. No, parang alam niyo yung pagdating sa mga ganyan, daming active. Pero pagdating po sa mga godly messages, wala. Pagtatawanan ka lang. Sasabihan ka pa na baka maging santa ka na niyan. Baka maging santo ka na niyan. Mga ganon. 'Di ba? Nako. Pero tuloy-tuloy nyo lang sa mga naggaganyan po, sa mga FB, Twitter, IG, tuloy nyo lang po yan. Pagpapalain po kayo ng Diyos Ama.
Okay, so let's see. Wala po tayo ng tipong konting mensahe lang para sa inyong mga loved ones. Okay, so reunion. So we will always come back to each other, which is this rin ang inyong destiny. Okay. No? So yan ang message niya na talagang we will always come back to each other. So yan yung gusto niya. No, yan yung gusto niya mangyari sa inyo. Talagang kahit naman anong mangyari talaga, kayo at kayo pa rin sa bandang huli. Okay? Now, is andito yung destiny, which is totoo naman na talagang sa umpisa pa lang ng reading natin na I'm struggling to find the right path. Kasi nga under siya ng spell work, diba? And may ritual pa. So, andun talaga yung litu-lituhan tong person mo. Kaya, kailangan intindihin mo siya and tulungan mo talaga siya. And we have the sabotage here. Bottom of the deck is I mess up the good things in my life sometimes. Ito yun naman yung sinasabi ko kanina na talagang andun yung minsan mainit ang ulo niya, minsan andun yung wala siya sa mood, parang andun yung ang bilis na mag-iba. No, kasi nga may latak pa. No, meron pa. Nabaklas man yan, nawala man yan, pero may konti pa na kailangan yung intindihin. Okay? So, kaya nga po maganda talaga is ano po kayo ng healer or kung ikaw is healer, gamutin mo agad siya and pagtiyagaan mo. Okay? Kuha po lang po tayo ng 6 cards dito. 6 cards. I had to let this go so I could clear my mind. Tama. Gusto niya talagang alisin yan kasi nga talagang ako sakit na ng ulo niya at super stress na rin siya sa mga nangyari sa kanya dahil hindi niya na alam kung anong iisipin niya. Kung ano na nangyari sa kanya, bakit ba ako nagkakaganito. Ang dami niyang question sa sarili niya na hindi niya alam kung paano niya i-explain sa'yo na baka pati ikaw is hindi maniwala. Wait lang po at ang aking candle is naglalaro at baka mabasag ang aking vaso. Lalayo ko lang siya. Ayun. Ay. Ayan. Oh, ha? Ayan. Okay. Okay, so holding back. So I should have expressed myself better. Kasi hindi niya nagawa niya before. And we have the confusion. Okay. So sinasabi dito, I should have expressed myself better. So, palibasa nga kasi under spell siya, no? Meron siyang spell work. So, andun talaga hindi na ma-express from his or from her heart yung mga gusto niya sabihin sa'yo. Kasi nga kontrolado yung isip niya dito eh. No? So, hindi man kontrolado ng spell work yung puso niya dahil ikaw ang naandito, pero yung mind niya hindi makapag-isip. No? Kung paano niya sasabihin sa ito or kung paano niya i-express kung ano man yung nandito niya na naaawat ng isip niya, no? So yung mga ganung bagay kailangan nating intindihin sa may mga ganyang sitwasyon, yung mga tao na may karga na ganyan. Huwag po natin pairalin dito na isisiksik natin sa isip natin na normal yung person mo. Hindi, meron nga eh. May karga nga siya eh. Kailangan gamutin mo siya. Huwag niyo pong baliwalain ng mga love spell work, black magic dahil totoo po yan. Okay? So, ito nga. So, we have the confusion. Kaya na ko pa rin ito sinasabi, no? Na talagang andun yung confusion. So, I feel unclear about where we stand. Pero gusto niya bumalik sa'yo. Pero naandun yung iniisip niya na ano ba talaga, makikipagbalikan ba ako sa kanya or ano ba, kasi gusto ko siya, mahal ko siya, ganito, ganyan. Pero bakit ganun? Parang merong pumipigil, no? So, yun yung gusto niyang malaman. And gusto kong ipalam sa'yo, collective, no, na itong person mo is, biktima, no, na kailangan mo intindihin. No, lagi mo siyang kailangan bigyan ng mahabang pasensya. Hindi mo kailangan tong awayin. Kasi lalo siyang nagiging wild or lalo nagiging mainit ang ulo niya. Lalo nagiging mainitin ang ulo niya. Kaya better na pagka kakaharap kayo nito at tinanggap mo siya, no, and since ito alam mo na nga na meron siyang karga na ganito at apat ang gumagawa,
then help him or her, no, para makarecover and ma-overcome niya yung ganitong sitwasyon. Dahil nakakaawa po yung mga ganitong tao. Even po, pagkatao nito physically, yung talagang itsura niya, ang laki po ng pinagbago. Meron po niya tumatanda, na parang naliligo naman, pero parang mukhang di naliligo. May mga ganon po. Makikita nyo yan sa mukha nila or sa aura nila na parang natutulog naman. Though hindi naman talaga kompleto ang tulog. Isa rin po yan sa mga karga, no, na pagka meron pong ganyan mga love spell or ano man black magic yan, talaga pong kulang na kulang po sa tulog. At talaga makikita nyo yan parang laging bangag. Ganon, nakatipong kahit naliligo, parang hindi naliligo. Iba po ang aura pag may karga. Madilim. Ano ba yun? Parang nakakulong. Ganon po. Mararamdaman nyo po yan. Especially po kasi heart to heart yan eh. Person mo yan na mahal mo. Kaya yung attachment ng heart nyo dito talagang dikit na dikit. No? Andito talaga yung chords nyo is talagang magkadikit. No? So, andun po yung alam nyo po yung, lalo na kung matagal na kayong may relasyon, alam nyo na po yan eh. Kung isa na po yung likaw ng bitukan nyo dyan. Kaya, alam nyo kung ano yung meron sa person nyo o wala. Okay? So, ito pong reading natin na to for love reading is a warning, no? Para po sa person ninyo. So, sa mga makaka-resonate po, please click po ang subscribe button. Then, paki-like po to, no? Please, paki-like po. Then, paki-share din po. Then, paki-click din po notification button or bell para po updated po kayo lagi. Kahit na po paminsan-minsan lang po ako re-reading. Pero, pwede rin naman po tayong minsan nga po gusto ko na po mag-schedule ng kung paano po sa live reading and sa sa spiritual. Parang gusto ko pong gumawa ng isa pang channel for love reading. Para doon lang po siya. Pero, syempre, same pa rin po sigurong name, Angel Whisper 11 pa rin, pero dadagdagan ko na lang po. Para hindi naman po kayo ma-confuse. Okay, so yan po ang ating reading. And by the way, sa may mga amulets po, mga may order po ng amulets, isi-send ko po yan. Kaya na ba ang pick up ko by Saturday? Saturday po may pick up po ako ng mga amulets. So yung mga may orders po ng amulets, expect nyo po siya ng mga 2 to 3 days na mapupunta po sa inyo yung mga orders po ninyo. And also sa mga oils. Maraming salamat po. And sa mga, ano pa ba? Sa mga magpapa-appointment po, yun po, mag-a-announce na po ako ng maaga. 1 week before Christmas is maglilimit po ako ng pagtanggap po ng clients sa reading. So, kung sino po yung gusto magpa-schedule na po. Dahil ang balik ko na po nun is after na po ng birthday ko. Maybe January 2 or 3 na po ang balik ko para kumuha ng mga panibagong mga clients uli na ganun. So siguro tatanggap po ako ng clients a day, siguro mga 3 or 4 clients lang a day. Ganun lang po. Before Christmas and after New Year. Yan. Okay, so maraming salamat po. Again, sa mga papa-appointment po, chat lang po kayo for reading and for healing. Maraming salamat po and God bless. Bye!